Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po muna yung manalangin, mga minamahal. Taas po natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpalamang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banal sa pagagalit, sa kabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagawa, mga Pastor and Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na yung balagawain natapos na tigit, sa patuloy pagkilo sa aming kalagitnaan, sa yung Santong Espiritu nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat, kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod, sa aming po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasin, buksan pong pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig, at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, and we lift and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Una tingit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian, kadakilaan, ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, and welcome home po sa ating beloved Minister Pods, beloved Tin. Purihin natin malapay noon at kailanman, hindi po natin malimutan ang mga turot, alaala, mga aral ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat ng ating pinagpalang mga bisita, sa lahat po ng ating viewers sa ating pong live webcast, especially po sa ating beloved Ted, beloved Minister Luke, mga lovers po ng ating beloved Minister Post, yan po sa dako na USA, maging sa ating beloved Peach, beloved Minister June Esguera and the entourage, yan po sa dako ng UAE sa pagsagawa naman ng ating anniversary sa dako ng UAE. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ating tatalakayin, mga minamahal, pamagitan po natin a man's heart. A man's heart, sa Tagalog, ang puso ng tao. Basahin po natin ang ating mga teksto, kaindi po, ating mga verses, kaindi po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Proverbs chapter 16, verse 9. A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Verse 7. When a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. God bless you po, kindly in Tagalog. Mga Kawikaan Kapitulo 16, versikulo 9, balik sa 7. Ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mahakbang. Ito po sa 7. Pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kanyang tinitiwasay sa kanyang pati na ang kanyang mga kaaway. Amen. Palakpakan po muna natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating pinakamamahal na Jesucristo ang magpala ng kanyang banal na salita. Ating tinatalakay o ang ating paksa sa araw na ito, a man's heart, sa Tagalog, ang puso ng tao. Ayon sa ating nabasa, mga minamahal, sa Kawikaan, ang kabanata ay 9, ang puso ng tao ay kumatatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ay nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Sa talatang 7, a supporting verse, pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpalugod sa Panginoon, kanyang tinitiwasay sa kanya, pati ang kanyang mga kaaway. Kaya dito sa ating tinatalakay, mga minamahal, may kaugnayan ito sa ating bagong kalagayan ngayon, mga minamahal. Amen? Dahil maraming tao, mga minamahal, umaasa isang bagong pinuno, isang bagong buhay. Hindi po gayon, mga minamahal. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, isa lamang ang pwede nating asahan, mga minamahal. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil sabi ng ating nabasa, ang kalagayan ng puso ng tao ay kumakatha ng maraming bagay, mga minamahal. Maging ang kanya-kanyang nating puso, meron tayong kanya-kanyang plano, meron tayong kanya-kanyang gustong gawin, mga minamahal. Subalit, sa maiksing panahon, ito ay pwedeng magbago, mga minamahal. Yung mabuti nating iniisip, maaaring mamaya, mga minamahal, in a couple of a second, ito ay mapapalitan ng masama. At yung masama naman, maaaring maging maganda, mga minamahal. Kaya sabi ng ating nabasa, ang puso ng tao ay kumakatha ng maraming bagay. Subalit, ang higit na kailangan, mga minamahal,
ay yung paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi sa last praise, mga minamahal, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang ibig sabihin, ang kailangan ng tao, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang pa rin, mga minamahal. Hindi natin kayang ituwid ang ating sarili. Dahil ang alam ng tao, siya'y tama kahit siya'y mali, mga minamahal. At ang tama ay magiging mali. Yun ay sa hakbang ng tao. Pero sabi ng ating nabasa, ang Diyos pa rin ang dapat magtuwid ng hakbang ng tao. Dahil pag itinuwid ng Diyos ang hakbang ng tao, mga minamahal, sigurado magiging tama. At yung mali, siguradong magiging tama at kailanman ay hindi na magiging mali pa. At kung ano man ang maiatang sa ating balikat at tungkulin, mga minamahal, mula sa mataas at mababang tungkulin, magagampanan natin ay magkatapatan dahil hindi na ang puso natin ang nasusunod na lumilikha ng anumang bagay, kundi ang Diyos ang siyang gumagawa na ang lahat ay maging tama, maging karapat-dapat ayon sa pangailangan ng lahat, mga minamahal. Kaya ang verse 7 nagsasabi, kapag ang lakad ng tao ay nakapagpalugod sa Panginoon, lumalakad tayong nakalulugod sa Panginoon, sabi, maging ang kaaway ay walang kapangyarihan, nagiging payapa siya. Dahil kapag ang lakad ng tao ay mali sa harapan ng Diyos, mga minamahal, ang tao walang kapangyarihan sa kaaway. Ang kaaway ang may kapangyarihan sa tao. Pero sa banal na kasulatan, pag binasa natin, mga minamahal, dapat ang tao bilang anak ng Diyos na makapangyarihan ay may kapangyarihan sa kaaway. At mangyayari yon, sabi ng verse 7 na ating nabasa, kung ang ating lakad ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya minsan magtataka tayo, mga minamahal, bakit may mga Kristiyanong naging talunan? Sa banal na kasulatan, may mga Kristiyanong naging talunan, mga minamahal. Hindi ba? Sino ang naging talunan? Mga minamahal, yung sambayan ni Lot. Si Lot hindi siya naging talunan, overcomer siya, mga minamahal. Sa Sodom at Gomorrah, si Lot ay nabuhay. Bagamat ang Sodom at Gomorrah, kaya sinabing Sodom at Gomorrah, yan ay lugar ng makasalanan. Bagamat ang tao sa Sodom at Gomorrah ay taong makasalanan, si Lot, mga minamahal, ay nanatili sa katwiran, pinababayaan niyang ang kathan ng kanyang puso ay itinutuwid ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman nang dumating na ang judgment, mga minamahal, si Lot lamang ang nakalulugod sa harap ng ating mahal na Panginoon. Dahil siya'y nakalulugod, mga minamahal, yung kaaway niya walang magagawa sa kanya, payapa lang. Walang magagawa sa kanya. Kaya maging ang kanyang labwas ay nasa kaligtasan, mga minamahal. Subalit, yung kanyang labwas ayaw sa kaligtasan. Ang unang tumanggi yung kanyang dalawang magnugang na asawa ng kanyang dalawang anak. Sa makatuwid, mga minamahal, ang naglalakbay mula sa Sodom at Gomorrah patungo sa lugar ng kaligtasan ay si Lot sa kanyang sarili, ang kanyang asawa at kanyang dalawang anak. 4 na tao out of 6, mga minamahal, ang nasa paglalakbay patungo sa kaligtasan. Datapwat sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay during their journey, mga minamahal, lumingon pa yung kanyang asawa. Kaya out of 6 persons na dapat iligtas ng ating mahal na Panginoon, ang naligtas lamang ay 3, mga minamahal. Sa makatuwid, mga minamahal, sa banal na kasulatan, totoo naman pala na ang tao'y kumakatsa sa kanyang sariling puso ng anumang bagay. Kaya kinakailangang ituwid ito ng ating mahal na Panginoon. Pag natuwid ng Diyos ang katha ng puso ng tao, mga minamahal, ang tao ay gagawa ng katwiran. Pag sinabing katwiran, righteousness, according to God's will, ang kanyang gagawin. Hindi ayon sa kanyang kalooban, hindi dahil sa kinatha ng kanyang puso, mga minamahal, but according to God's will, ayon sa kalooban ng Diyos, yan ang kanyang gagawin. Kaya naman ang kaaway ay tahimik at walang magagawa. Ang taong gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang kanyang kaaway ay payapa. Hindi magiging against sa kanya, siya ang may kapangyarihan sa kaaway, mga minamahal. Kaya sa banal na kasulatan, mababasa natin ang itinayo ng Diyos ay iglesia. Kaya maraming iglesia, mga minamahal. Iglesyang natayo, mga minamahal, dahil ang tao'y kumatha ng kanyang sarili ayon sa kanyang puso. Sinabi ng tao sa kanyang sarili, kaya ko rin mangaral ng banal na kasulatan.
Kumuha ko ng license ko sa Bible School, mag-aral ako, at pagkatapos mag-register na ako. Kaya ko nang mag-aral ng Ebanghelyo Kaligtasan. Kaya kahit 3 bersikulo ang alam, hindi naman kayang ipaliwanag, walang kapangyarihan, nangangaral. Yun ang kanilang iglesia, mga minamahal. Pero sa banal na kasulatan, ang tunay na iglesia, sinasabi ng Mateo chapter 16, verse 18, mga minamahal, upon this rock, I will build my church, sabi ng ating mahal na Jesucristo, and even the gate of hell shall not prevail against it. Ang tunay palang iglesia, mga minamahal, kahit ang impyerno hindi kayang pagtagumpayan. At pag sinabing iglesia, mga minamahal, ito ang mananampalataya na bumubuo, mga minamahal, na mga Kristiyanong ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, sila ay may espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabing maging ang impyerno ay hindi magtatagumpay sa kanila. Ayun ang tunay na iglesia, mga minamahal. Hindi iglesyang nilikha ng puso ng tao dahil ang isang tao sa iglesia ay gusto lamang mangaral ng banal na kasulatan. Kaya ang ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, naging mangangaral ng ating pinakamamahal na Jesucristo, hindi dahil ang kanilang puso'y lumikha na gusto nilang maging mangangaral, mga minamahal. Ang gusto nga ng ating beloved parents and the Lord, sumuporta lang sila sa iglesia, mga minamahal. Pero nakita ng ating pinakamamahal na Jesucristo ang kanilang extreme sacrifice na gusto nilang gawin talaga ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, with fervent prayer, fasting and prayer, mga minamahal, ang naging puhunan. Anong fasting? 3 araw? Meron nga nag-fasting, mga minamahal eh. Ang fasting daw, mga minamahal, huwag ka kumain ng paborito mong pagkain, fasting ka na. O huwag ka lang kumain ng paborito mong pagkain, fasting ka na. O kaya, kumain ka ng prutas, fasting ka na. Pero sa banal na kasulatan, pag sinabi mong fasting, mga minamahal, totally abstain from food. Ibig sabihin, dapat aalis ka sa tinatawag na pagkain. Wala kang kakainin, hindi lang yung paborito mo, mga minamahal. Yun ang ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon na tayo, ang tunay na iglesia, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano ang ating napakinggan sa tunay na iglesia? Hindi dahil nilikha ng puso ng tao, kundi nalakipan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sa patotoo pa lamang kanina, mga minamahal. Anong ating napakinggan? Isang may karamdaman, mga minamahal. Meron siyang myoma. Anong ginawa ng ating mahal na Panginoon sa kanyang unang pagdalo pa lamang, mga minamahal? Nadadama niya ang presensya ng mahal na Panginoon at siya'y umuwi, nagpabautismo, mga minamahal. Yung kanyang myoma, maging ang doktor ay nagpapatunay, inalis, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Para sa ating pinagpalang bisita, ako ngayon, ibang lingkod, si Brother Louie, mga minamahal. 33 years ago, dapat wala na ako ngayon sa mundong ito, mga minamahal. Dahil keto ang aking karamdaman. Ang aking puso'y lumilikha ng aking gustong lakaran. Gusto ko ang aking buhay matatapos sa ibang bansa, dadating sa Pilipinas. Ako'y mayaman na, established na, at saka ako bubuo ng pamilya. Pero, prior to that, mga minamahal, dumating sa akin ang karamdamang ketong 2 taong walang kagalingan na ang sasabihin ng doktor, itapon ako sa leprosarium. Kaya naman, kumatha uli ang aking puso. Kung ganun pala ang aking buhay, mas mabuti pang ako'y magpakamatay at uminom ng lason. Ginaid naman ang mahal na Panginoon ng aking buhay. Bakit? Dahil tinawag ako ng ating malapit. Kagaya nyo, unang dalo ang aking ketong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun ang sinasabing kapag ang lakad mo na ay nakalugod sa mahal na Panginoon, ang kaaway na nagbigay sa iyo ng karamdaman, ang kaaway na nagbigay sa iyo ng problema, ang kaaway na nagbigay sa iyo ng kahirapan, ang kaaway na gustong kitlin ang iyong buhay, siya'y magiging payapa, wala siyang kapangyarihan sa iyo, ikaw ang may kapangyarihan sa kanya dahil ang lakad mo ngayon, ang pumapatnubay, ang gumagawa, hindi ang iyong puso, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang Diyos ay nangangako ng tinatawag na kasaganahan. Kaya kailangan mo siyang paglingkuran. Dahil sabi ng banal na kasulatan, pag hindi mo pinaglingkuran ng Diyos, ang lahat ng tao't bansang hindi maglingkod sa Diyos, silang lahat ay mapapahamak. Sabi ng Psalms chapter 9, verse 17. Ayaw ng mahal na Panginoon, ang tao ay mapapahamak. Ayaw ng mahal na Panginoon na ang tao isisilang, mabubuhay sa kasalanan, mabubuhay sa kalayawan, magpapakasagana, at pagkatapos pagpikit ng mata,
didilat siya sa piling ni Satanas sa impyerno at itatapon pa sa dagat-dagat ng apoy. Ang gusto ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo, ngayon pa lamang na ikaw ay nabubuhay, makilala mo siya at ang pangako niyang kasaganahan para sa iyo ay makakamtan mo, matatamasa mo mula sa iyong mga labi. Ikaw ang magsasabing, may Diyos pala sa langit na dapat paglingkuran, sampahin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang magsasabing, ang Diyos ay dapat paglingkuran. Ikaw ang magsasabi sa iyong sarili, napakaligaya, napakasayang maglingkod sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kung hindi kayang sabihin ng iba, dahil wala sila sa katotohanan. Kagaya ng isa nating kapatiran, mga minamahan, sa dako ng La Union, isa siyang pastor. Sa dating niyang kilalalagyan, mga minamahan. Nasave sila sa Jesus Miracle Crusade. Ang tanong ay bakit? Dahil siya'y pastor, mga minamahal, pero hindi niya kayang gamitin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pag ikaw ay mangaral ng Diyos, dapat may kapangyarihan ka. Pag anak ka ng Diyos, dapat may kapangyarihan ka. Siya'y may karamdaman sa puso, ang asawa niya may karamdaman sa puso, ang mga anak niya ay nasa bisyo, lahat sila'y may karamdaman, mga minamahal. Walang pakinabang anuman ang meron sila. Subalit nang makilala nila ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo sa Jesus Miracle Crusade, napanood nila ang ating television program, mga minamahal, silang lahat, matapos mabautismuhan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ay pinagaling, binago ng ating pinakamahal na Yesu Kristo. Yung kanyang asawa ay nagpatotoo. Nagpatotoo, yung asawa niyang babae nagpatotoo. Sabi nitong isang pastor, bakit doon sa iglesia natin? Ako ang pastor, hindi ko narinig na ikaw yung nagpatotoo. Sabi nung asawa niya, ano man ipapatotoo ko doon sa dati mong pinaglilingkuran? Wala namang totoo doon. Dito kaya ako nagpatotoo dahil meron akong ipatotoo na kabutihan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Yan ang sinasabing, pag nakilala mo ang Diyos, hindi ka mapapahamak, ang puso mo ay kakatha, hindi para sa iyong sarili kasamaan o gumawa ng kasamaan, kundi papabayaan mo ang katha ng puso mo, ang Diyos ang magtatama nito at tatanggapin mo naman ang kasaganahang mula sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kindly, basahin po natin ating dalawang verses, read at the same time. From the book of Psalms, chapter 147, verse 14. He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the fineness of the wet. From the book of Psalms 132, verses 15 and 18. Amen. I will abundantly bless her provision. I will satisfy her poor with bread. 18. His enemies will I clothe with shame, but upon himself if shall his crown flourish. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 147, ang talata ay 14. Siya'y gumagawa ng kapayapaan sa iyong mga hangganan. Kaniyang binubusog ka ng pinakamainam na trigo. Dito po sa 130 ng awit, 132, 15 at talon sa 18. Aking pagpapalain siyang sagana sa pagkain, aking bubusugin ng pagkain ang kaniyang dukha. Dito po sa 18. Ang kaniyang mga kaaway ay susutan ko ng kahihiyan, ngunit sa kaniya ay mamumulaklak ang kaniyang putong. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano daw ang gagawin ng Diyos, mga minamahal, pag tinuwid niya na ang katha ng ating puso? Sabi ng verse 14, Psalms 147, Diyos ang gumagawa ng kapayapaan sa iyong mga hangganan at binubusog ka ng pinakamainam na trigo. Sa makatuwid, mga minamahal, nasa iyo na ngayon ang kapayapaan. Ang Diyos na ang gagawa nito. Kaya ang mga magpapatotoong pinagpalang tunay na anak ng Diyos, magsasabi sila'y naging payapa na. Ang magulong buhay ay naging payapa. Maging ikaw ang iyong sarili, sasabihin mo ikaw ay naging payapa. Nawala ang iyong kabagabagan. At ang iyong kahirapan ay mapapalitan ng kasaganahan. Dahil sabi, pagkatapos na gawin ng Diyos ang kapayapaan sa iyong hangganan, ang sabi, binusog ka ng pinakamainam na trigo.
Pag sinabing pinakamainam na trigo, mga minamahal, ito ay pagdating ng tinatawag na kasaganahan. Kaya ang sabi ng Psalms 132 verse 15, pagpapalain ka ng saganang pagkain, bubusugin ng pagkain, maging ang iyong mga dukha. Mga labas mong nasa kahirapan, makakilala mong nasa kahirapan, pag naibahagi mo sa kanila ang salita ng Diyos, ikaw ang magiging live testimony. Ikaw mismo sa iyong sarili, makikita nilang ikaw mismo ang pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kahit sino mang kamag-anak mo, makakilala mo, nadukha. Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, bubusugin sila na masaganang pagkain ng ating pinakamamahal na Jesucristo. And lastly, ang sabi ng verse 18, mga minamahal, ang iyong mga kaaway ay susuotan ng kahihiyan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sino ba ang ating unang kaaway, mga minamahal? Ang unang kaaway ng tao, yung kanyang sarili. Naniwala ba kayo dyan? Yung naniwala, magsabi ng praise the Lord. Yung ayaw maniwala, magsabi ng amen. Hindi kayo makapag-amen. Dahil ang una nating kaaway, yung ating sarili, mga minamahal. Dahil hindi naman tayo nilikha ng Diyos para gumawa ng kasalanan. Maging ang unang tao, mga minamahal, sa hardin ng Eden, ginawa ng Diyos hindi para sa kasalanan. Ginawa sila ng Diyos para sa katwiran at para sa kasaganahan. Naghirap ang tao na wala sa katwiran, mga minamahal, free will niya yon. Ang ibig sabihin, siya ang may gusto nun. Na instead na gawin ang kalooban ng Diyos at mabuhay sa kasaganahan, pinili ng tao na suwayin ang kalooban ng malapay noon at mabuhay sa kahirapan, na ang kanyang kakainin ay pagpapawisan niya ng pawis, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, yung ating sarili, ang ating unang kaaway, aalisan yan o aalisin ng Diyos. Tinatawag na ang kaaway natin ay susuotan ng kahiyan ng ating malapay. Yung ating sarili mismo, makikita natin, eto pala ako. Ako pala isang makasalanan sa harap ng Diyos. Matapos mong makita, ma-recognize na ikaw pala ay sinner sa harap ng mahal na Panginoon, ang iyong pagsisisi mula lupa, abot hanggang langit. At makikita mo ngayon na meron palang Diyos na handang magpatawad sa iyo. Dahil kasalanan, kaaway mo iyong sarili. Pangalawa mo kasalanan ang sanlibutan. Yung iyong sarili, iyahandog mo sa kasalanan ng sanlibutan, mga minamahal. At ang pinakahuling kaaway, pinakamatindi mong kaaway, ay walang iba, si Satanas, na higit na kaaway ng ating mahal na Panginoon. Na ang layo niya, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, puksain ka, wasakin ka at patayin ka. Para hindi ka magmana ng buhay na wala hanggan. Para hindi ka makaabot, mga minamahal, sa biyaya na kaligtasan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya kahit narito ka na, pag hindi mo na-recognize, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi mo nagamit, mga minamahal, makukuha ka pa rin ng kaaway na walang iba. Si Satanas na kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero sabi ng ating nabasa, mga minamahal, pag tinuwid ng Diyos ang ating lakad, ang katha ng ating puso, ibinigay natin sa mahal na Panginoon, nasa kasaganahan ka na. Ang dukha mo'y nasa kasaganahan, maging ang kaaway mo ay may kahiyan. Wala siyang kapangyarihang magtagumpay sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, sinisiyasat ng Diyos ang buong paligid. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Ang mata ng Panginoon ay nakatingin sa buong paligid. Nang ibig sabihin, meron siyang dalawang bagay na inoobserbahan. Anong dalawang bagay niyang inoobserbahan, mga minamahal? Sino ang pagpapalain at sino naman ang ibabalik niya sa pakikipagdigma? Yung dati nating buhay, ang tawag dyan, mga minamahal, battlefield. Nasa pakipagdigma tayo na wala tayong tsansa, kahit nakatiting na tayo ay manalo. Dahil talaga tayo naman ay talunan sa sanlibutan, mga minamahal. Maging mananagumpay ka lang kung makilala mo ang ating malapit ng Jesucristo at paglingkuran mo siya ng may buong katapatan. Basahin po natin, kindly po, ating next verse. The second book of the Chronicles, chapter 16, verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. The book of the prophet Jeremiah, chapter 15, verse 6. Thou hast forsaken me, saith the Lord. Thou art gone backward. Therefore will I stretch out my hand against thee,
and destroy thee. I am weary with thee repenting. God bless you po. Ikalawang mga taga-Kronika, Kapitulo 16, versikulo 8, ay 9, sorry. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa, upang pakinggan na matibay sa ikagagaling ng mga yaon, na ang puso ay sakdal sa Kanya. Ikaw ay gumagawang may kamangmangan, sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga pakikipagdigma. Dito po mamaya sa Jeremias Kapitulo 15, versikulo 6. Iyong ininakwil ako, sabi ng Panginoon, ikaw ay umurong, kahit inunat ko ang aking kamay laban sa iyo, at pinatay kita, ako'y dala na ng pagsisisi. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, 2 Chronicle, Kabanatang 16, ang talata ay 9, ang mata ng Panginoon ay sumisiyasat sa buong lupa. Ano ang nakita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Una, ang sabi, upang makilala yung ang puso ay sakdal sa Kanya. So makikita ng ating mahal na Panginoon, sino, mga minamahal, ang puso ay sakdal. Perpekto sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ito yung mga Kristiyanong gumagawa ng kalooban ng Diyos, may takot sa mahal na Panginoon kahit anong mangyari. Hindi sila bibitaw sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kagaya ng ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon, our beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, our Honorable Assistant Pastor, our beloved Mama din. Kaya sinasabi natin, mga minamahal, yung pagsubok na kanalasan, 15 years, walang pagkain, mga minamahal, ang kanilang pagkain ay ipangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Without any mental reservation, string attached. Ano ibig sabihin nun? Walang inaasahan, mga minamahal. Hindi nakipag-compromise para merong makain ng pamilya. Ang tanging inaasahan, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Umaga pa lang, madaling araw, alas 5, ayon sa patotoo ng ating mahal na magulang sa Panginoon, aalis na ang ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Walang iiwang pagkain sa pamilya. Ang dala niya ay maliit niyang bag na ang laman ay leaflets. Ang gagawin ay ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Yun lamang. Wala siyang iisipin sino ang aking lalapitan, sino ang aking hihingan, para pagdating ko sa aming tahanan, ay meron ako ipapakain sa aking mamahal sa buhay na aking iniwan na wala namang pagkain. Walang nilapitan, mga minamahal, para hingan. Yung sinasabing string attached, mga minamahal. Walang mental reservation na nangangaral, baka sakaling pagpalain. Kundi ang hangad ng ating beloved Honorable Evangelist, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan para maunawaan ng maraming may Diyos sa langit na makapangyarihan na handang magpala kung sila'y magpapatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. 15 years na pagsubok. Meron nga Kristiyano, wala pa nga isang buwan, tumatalikod na, mga minamahal. Ang iba naman nasa isang buwan, ang iba isang taon, mga minamahal, ikumpara sa ating beloved Honorable Perez and the Lord, 15 years na pagsubok, mga minamahal. Kaya sa kanilang matibay na paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, with a perfect heart, sabi ng ating nabasa, itong tinitignan ng Diyos na ang puso ay sakdal. Nang dumating na ang pagpapala, sino ang naging kabahagi nito? Tayo mismo ang naging kabahagi sa pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dumating akong may ketong, umuwi akong walang ketong, dumating kayong may cancer, TB, diabetes, asthma, goiter, nasa kahirapan, walang tahanan, halos walang makain, kagaya nagpatotoo isang basurero lamang. Dahil sa kanilang pagpapatuloy, mga minamahal, tayo mismo ang naging kabahagi sa pagpapala. Pinagaling na tayo, pinagpala pa tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin natin yan, mga minamahal. Sabi ng ating beloved ordained preacher, Hermie Limpin, sa kanyang sarili, hindi niya kayang pumunta sa ibang bansa. Lalo na ako, mga minamahal. Isipin nyo, pinahula, nung maliliit pa kami, high school kami, yung nanay ko kumuha ng manghuhula. Sabi nung nanay ko, hulaan mo yung panganay kong anak. Sabi nung manghula, yung panganay mong anak, malayo mararating yan. Yung pangalawa kong pangalan, hulaan mo. Ako na yun. Nakaupo ako sa pasimano ng aming bintana. Sabi nung manghuhula, yung anak mo na yan, walang mararating yan. Yun ang sabi ng manghuhula, wala raw akong mararating, mga minamahal. Nagkaroon ako ng karamdamang keto. Siguro isip-isip ng nanay ko tsaka tatay ko, totoo pala yung manghuhula, walang mararating tong anak kong to.
Ang mararating ko, leprosarium, mga minamahal. Pero hindi na ako aabot doon. Dahil kung hindi ako tinawag lang, mahal na pa ng madaling araw, 1989, September 27 na madaling araw, yung oras na yan, iinom ako ng lason para magpakamatay. Nabasa ko lang sa bulletin today, attend Jesus Miracle Crusade, kaya ako nakarating sa gawain ng ating mahal na Panginoon. So, nabaligtad yung sinabi ng manghuhula, mga minamahal. Bakit? 1995, mga minamahal, wala pa tayong gawain sa Hong Kong, mga minamahal, isa ako naatasan. Magkrusada sa Hong Kong. Pinatawag ako ng ating beloved honorable evangelist, sabi sa akin, Brother Louie, punta ka Hong Kong, magkrusada. Eh yung pala, hindi ko nga alam kung ano gagawin ko. Sino kakausapin ko sa Hong Kong? May kapatiran, pero hindi pa tayo nagkrusada. Magkrusada daw. Dumating ako doon, mga minamahal, ng December 8, natapos ako, December 12, 1996. O di isang taon ako pabalik-balik, mga minamahal, kasi hindi pa namin alam yung exit doon. Wala pa kaming alam sa exit. Alam namin exit, Philippines, mga minamahal. O, nabalik ako ng 2012, 2016, nabalik ako doon. Sa Singapore, 7 beses, mga minamahal. Sa UAE, Fujairah, Abu Dhabi, 3 beses. Sa Japan, nakarating ako. Sa Kuwait, nakarating ako, mga minamahal. At marami pang iba. Pag dinagdag ko pa sa sasabihin ko, maubusan tayo ng oras, sabihin nyo, yabang naman ito si Brother Louie, pinagyabang pa yung narating niya. Hindi! Sinasabi ko ang kabutihan ng ating mga Panginoon. Sabi kasi ng manghuhula, wala raw akong mararating. Ang dami ko ang narating sobra-sobra na nga eh. Ay, di ba? Kaya na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tinitignan ng Diyos kung sino ang puso ay sakdal. Pag sakdal ang puso mo sa Diyos, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung lagad na hindi mo mararating, pangarap mo lang, Diyos ang magdadala sa iyo ron. Sabi ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Helms, nakarating kami sa ibang bansa, wala kaming ginastos kahit 1 singko. Kahit 1 centavos, wala, mga minamahal. Ipinadadala kami ron, through the beloved children, sa panalain na ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal, para lumawak ng gawain. Yung sinasabing dito, katsa ang bubong, sako ang bubong, ang bato ay lumalagapak, mga minamahal, lumawak na. Hindi sa Pilipinas, hanggang sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa, mga minamahal. Yun ang bunga ngayon ng tinatawag na fervent prayer and sacrifices ng ating mahal na magulang sa Panginoon, na ikaw mismo ang magsasabi, saan ka nakatayo? Nakatayo ka sa tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ang kaaway ay walang magagawa sa iyo dahil ang tunay na pastor na ilagay ng ating mahal na Panginoon ay merong sakdal na puso. Yun ang dapat na meron tayo. Pangalawang bagay, ang sabi mga minamahal, tinitignan ang gumagawa ng kamangmangan na magkakaroon ng pakikidigma. So, 2 bagay ang nakikita ng ating mahal na Panginoon. Yung lumalakad na may sakdal na puso at yung gumagawa ng may kamangmangan, sila ay nasa pakikidigma. Ano ibig sabihin gumagawa ng kamangmangan? Ginagawa nila isang bagay na hindi nila naunawaan, mga minamahal. Nasa biyaya na sila ng Diyos, mga minamahal. Nasa biyaya na. Ayaw pang tanggapin ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Nasa biyaya, nasa pagpapala ka na. Kayong mga baguhan, narito na kayo ngayon, mga minamahal. Ito na ang tamang araw, timetable ng ating mahal na Panginoon. Wakasan ang inyong kahirapan, wakasan ang inyong problema, wakasan ang inyong mga karamdaman, alisin ang lahat ng hindi mabuting bagay. Ang gagawin nyo, magpatuloy. Meron tuloy akong naalala, merong isang batang lalaking nagpagupit sa barbero. Sabi nung nagpagupit, naniwala ka ba sa Diyos? Sabi ng barbero, Diyos, maniniwala ako. Kung merong Diyos, di ba mula sa iyong pinanggalingan hanggang dito, ano nakita mo? Mga taong masama sa araw-araw ng laman ng kapwa, mga taong nasa drug addiction, mga taong nasa corruption, tapos sasabihin mo sa akin, kung ako'y naniniwalang may Diyos, kung mayroong Diyos, hindi ba ang Diyos dapat ginagawa niya mabuti ang tao? Bakit hindi niya ginawang mabuti ang lahat ng tao kung mayroong Diyos? Sabi nung nagpapagupit sa kanya, tinanong siya, ikaw naniniwala ka? Sabi nung barbero, hindi. Hindi ka rin pala naniniwalang may Diyos? Hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi ako naniniwalang may barbero. Nandito ka na, nagpapagupit ka, sabi mo hindi ka naniniwalang may barbero. Kasi kung may barbero, dapat lahat ng tao maayos ang gupit.
Lahat sila hindi hippie, maayos silang tignan. Well, hairdo sila. Bakit ang nadaanan ko papunta rito, mga tao, iba't ibang klase itsura ng kanilang mga buhok? Sabi ng barbero. Totoong may barbero. Ang problema sa mga tao, ayaw lumapit sa barbero. Kaya sabi nung kausap niya na nagpapagupit, ganun din, barbero. Totoong may Diyos. Ang problema sa tao, ayaw lumapit sa Diyos. Tinanong siya ngayon nung nagpapagupit, pag ang isa bang nagpapagupit, pag ginupitan mo ba, hindi na kailangan bumalik pa? Ay, kailangan bumalik sila sa akin. Kung hindi na sila bumalik, yung gupit ko sa kanila, darating ang panahon, mawawala na yon. Hindi na magiging maayos ang kanilang itsura. Maaari maging taong grasa sila. Hindi maayos, hindi presentable na kanilang itsura. Kaya kinakailangan ang isang taong nagpapagupit, pabalik-balik siya sa barbero. Kaya sabi nung nagpapagupit, ganun din, barbero. Ang taong lumalapit sa Diyos, hindi siya lalapit once, hindi na isang beses siya lalapit. Dapat ang lumalapit sa Diyos, paulit-ulit siyang lalapit sa Diyos. Dahil pag ang tao'y paulit-ulit lumalapit sa Diyos, ang buhay niya aayusin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti, makikita niyang maayos na kanyang buhay, lutas na kanyang problema, magaling na kanyang karamdaman, buo na kanyang pamilya, ang kanyang kahilingan sa Diyos na lapitan niya ay meron ng katugunan. Di na kumberte tuloy yung barbero. Di ba? Yun kasi ang problema ng tao. Ang gusto ng tao, paglapit niya sa Diyos, mga minamahal, lutas agad ang problema. Pag nalutas na ang problema, mga minamahal, kakalimutan na ang Diyos na kanyang nilapitan. Babalik ka lang sa iyong problema. Naintindihan natin yon? Nasa banal na kasulatan ba yon? Hindi na kayo nakasagot. Nakalagay. Kaya nga may supporting verse. Sabi ng Jeremiah, chapter 15, verse 6, mga minamahal, inyong itinakwil ako, sabi ng Panginoon. Ikaw ay umurong, hindi ka nagpatuloy. Kaya inunat ko ang aking kamay laban sa iyo. Pinatay kita, ako ay dala na sa pagsisisi. Ayaw ng mahal na Panginoon, paulit-ulit tayo sa kasamaan, mga minamahal. Paulit-ulit sa pagsisisi, ayaw ng mahal na Panginoon. Kaya sabi, kung itinakwil mo ang Diyos at ikaw ay tumalikod, mga minamahal, ang sabi, ang Diyos ay nag-uunat ng kamay para ibigay sa iyo ang kanyang biyaya. Ituwid ang iyong lakad, ayusin ang kathan ng iyong puso. Kung magpapatuloy ka, maayos ang buhay mo. Kung hindi naman, ang Diyos na nag-aalok sa iyo ng pag-ibig, ang sabi, siya mismo ang mag-ulat ng kamay upang ikaw ay patayin at upang ikaw, sabi ng banal na kasulatan, ay hindi na dinggin pa ng Diyos dahil sabi rito, inunat ko ang aking kamay laban sa iyo, pinatay kita, ako'y dala na sa pagsisisi. Ang buhay na ibibigay sa iyo ng Diyos, babawiin sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Naintindihan natin? Naintindihan? Memory-verse natin yan, mga minamahal. Jeremiah chapter 15, verse 6, para pag dumating na ang panahon, gusto nating kalimutan ng Diyos, mga minamahal, buksan natin ang Jeremiah 15, verse 6, ating babasahin, sabi ng marapel, kinakausap ka, iyong itinakwil ako, sabi ng Panginoon, ikaw ay umurong, kaya't inunat ko ang aking kamay laban sa iyo, pinatay kita, ako'y dala na sa pagsisisi. Wala nang panalangin mo pa, nadidinggin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Naintindihan po natin. Kaya ano mabuting bagay, mga minamahal, para ang ating puso ay kumatha na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ano mabuting bagay para sa atin? Kindly po, next verse. From the book of Psalms, chapter 34, verse 14 and 15. The eyes of the Lord are upon the righteous. Amen. Praise the Lord. Verse 14. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open to their cry. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 34, talata ay 14 at 15. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at tabulin mo. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito palang mabuting bagay, parang kathan ng ating puso ay ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi ng verse 14,
hindi ka lalayo sa Panginoon. Saan ka lalayo? Lumayo ka sa kasamaan, gumawa ka ng mabuti, hanapin mo ang kapayapaan, habulin mo. May ibang Kristiyano baligtad, lumayo sa mahal na Panginoon. Kaya ang ating memory verse, Jeremiah 15 verse 6, pag lumayo ka sa mahal na Panginoon, itatakwil ka ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay at pag-ibig, yan din ang Diyos na papatay sa iyo. Kaya sabi ng ating nabasa, kung lalayo ka, kasamaan ang iyong lalayuan, mga minamahal. Kung may hahabulin ka, mga minamahal, habulin mo ang kapayapaan at gumawa ka ng mabuti sa harap ng ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng verse 15, ang mata ng Panginoon, saan nakatitig? Sabi, sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang mga daing. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan pala, privilege na yan, mga minamahal. Hindi ba? Naghahanap tayo ng privilege, yung ang pakinig ng Diyos, naghihintay sa'yo. Naghihintay, ano ang sasabihin mo? Naghihintay ang mahal na Panginoon, ano ang hihingin mo sa Kanya? Anong repetition mo? Anong request mo sa ating mahal na Panginoon? Ang Diyos ay naghihintay sa'yo. Hindi pa binubukan ng labi mo, ibinibigay na ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yan pa lang, napakagandang pangako ng ating mahal na Panginoon. Jump tayo sa last verse, kindly po. Wala na tayong oras. Last verse na tayo, Psalms 30, verse 6. Kaya darating sa atin ang tinatawag na kaginhawa. Dahil Diyos mismo ang nagsasabi, mga minamahal, bukas ang kanyang pakinig para sa lahat ng iyong daing. Ang kahiwahan, finally, ay para sa iyo. Kindly po. The book of Psalm chapter 30, verses 6 and 11. And in my prosperity I said, I shall never be moved. 11. Thou was turned for me my mourning into dancing. Thou was put off my sackcloth and cheered me with gladness. God bless you po. Paghanda na po ating magpawit, manugtog. Mga Last awit verse na po kapitulo natin. 30, versikulo 6. Tungkol sa aking sinabi, kung sa aking kaginawaan, hindi ako makikilos kailanman. Dito po sa 11. Yung pinaging sayaw sa akin ang aking tangis. Yung kinalagang aking kayong magaspang at binikisan mo ako ng kasayahan. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakaganda, mga minamahal, ng ating magiging huling wakas sa mundong ito, sa biyaya ng ating malapan. Ang sabi, ang kaginhawahan ay hindi makikilos. Yung kaginhawahang sinasabi ng malapan na kasaganan, hindi siya mawawala. Ibig sabihin, it cannot be moved. Hindi siya mawawala. Para sa iyo yan. Inilaan yan ng malapan para sa iyo. Ang kagalingan mo, para sa iyo yan. Hindi kayang kuhanin ni Satanas yan. Ako kaya kong ipagmalaki. 33 years, hindi bumalik ang aking ketong, mga minamahal. By faith hanggang rapture. Yun pa lang, kaginhawahan na yan sa'yo, mga minamahal. Magkaroon ka ng karamdamang hindi na babalik pa. Ilang dekada na, mga minamahal, ang dumaan sa buhay ko. Hindi bumalik ang aking karamdamang ketong para sa akin, sapat na kaginhawahan yan. Pero ang gusto ng malapiran, pagpapalang financial, material, higit sa lahat, sa pagpapalang espiritual, na magmana ka pa ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ng verse 6, ang kaginhawa na hindi makikilos, mananatili sa iyo yan. Sabi ng verse 11 rather, ang pagtangis mo, umiiyak ka ngayon. Sa kinot ng karamdaman, problema na walang kalutasan, hindi mo alam paano mabubuo ang pamilya. Ang sabi, ang iyong pagtangis ay magiging sayaw at bibigkasan ka ng kasayahan, kasiyahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ikaw ang magsasabi sa sarili mo, bakit ngayon mo lang nakilala ang mahal na Panginoon? Kahit kami. Kahit ako sinasabi ko, bakit noong 1989 ko lang nakilala ang mahal na Panginoon? Sana kagaya nung iba nang sinilang sila, Kristiyano na, mga minamahal. Pero may timetable sa atin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, pabayaan natin ang likha ng ating puso ay ipanatag ng Diyos ang ating mga lakad para sa atin ang kaginhawahan, ang pagtangis ay magiging kasiyahan at ang kasiyahan ay para sa atin. Tayong lahat ay tumayo o bawit sa mahal na Panginoon. Awitin natin ang awitin, mga minamahal. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Pinagpala tayong makilala ng ating mahal na Panginoon. Sa napakadaming tao sa sanlibutan, sa buong mundo, mga minamahal, tayo'y pinagpalang nakilala, kinilala, pinili ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayo po yumawi. Hallelujah. Puso ko iyong sinisiyasa. Hallelujah. Buong buhay
pag-alam ng ating buong buhay. lahat ng bagay, O Jesus, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng bagay ko ginagawa. Ano man ang ating ginagawa, sa harap ng Diyos ay hindi sexy. Ay hindi Maging ang lahat ng ating lihim, tiyak na nababatid ng ang ating lahat ng lihim, O Jesus, ay tiyak mo ngang nabahagi. Hallelujah! Salamat, Panginoon, kilala mo
beloved ko, preacher, Brad Brother Joey, para sa ating pinagpalang bagoong nasa loob. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved of the preacher, Louis Angeles. Sa ating mga minamahal na mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kayo po ay pinagpala sapagkat alam namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang tumawag po sa inyo dito sa tunay na iglesia. Nararamdaman nyo ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hindi nyo mapigilan ang pagluha mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nasaksihan nyo kung paanong kumilos ang ating dakilang Diyos dito sa banal na gawain sa lahat ng mga tapat na mananampalataya sa JMCIM. Inyong narinig ang mga buhay na patotoo ng kanyang dakilang mga tanda, kababalaghan at himala na katuparan na ipinangako ng ating dakilang Diyos sa banal na kasulatan kung ibibigay mo ang iyong buhay sa Kanya. Isuko mo ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ikaw ay Kanyang pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po ay magiging susi upang mabuksan ang langit, isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Una po na reglamento ay ang pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan, siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangan mong pagsisihan ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Ibig sabihin, isusuko mo ang lahat sa ating dakilang Diyos. Kapag nakita ng Diyos na ikaw ay tapat na nagsisisi, ikaw ay lubos na patatawarin upang maging banal, matuwid, at lubos na tutulungan Kanya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pagsanib ng isang bagong relihiyon o sekta. Hindi po. Ito po ay pagsakatuparan ng sinasabi ng banal na kasulatan kung ano ang ginawa ng mga apostoles, 2,000 mahigit na, 2,000 taon na mahigit ang lumipas. Kaya isasagawa natin ang bautismo pagkatapos po ng ating banal na gawain. May mga awit, manggagawang aalalay po sa inyo. Mga minamahal na magiging kapatid namin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naway, hindi kayo lilisan na hindi nyo nasunod ang pangatlong susi ng kaligtasan upang makatiyak sa buhay na walang hanggan sa langit sa piling ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang pang-apat ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ang magbabautismo mismo sa inyo ng Kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa pagdalo sa ating banal na gawain, patuloy na tapat na naglilingkod, nagsusumikap na sundin ang Kanyang kalooban, ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika ay darating sa iyo. At ito yung kapangyarihan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating minamahal na mga baguhan, mga bisita, pakitaas niyo po ang inyong mga kamay at isuko ninyo ang inyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
at tanggapin niyo siya bilang inyong sariling tagapagligtas, hari ng inyong buhay. Sumunod po kayo sa panalangin ito kasama ang taus-pusong pagsisisi. Ang sabi po ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kalwalhatian ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Subalit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa oras na ito ay mayaman sa kahabagan, handang magpatawad kung tayo lamang ay magpakumbaba sa Kanyang harapan. Ganito po ang inyong sabihin. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Nangangako po ako na maglilingkod na po sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa akin na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Patuloy po na nakataas ang iyong mga kamay. Kami naman po ang manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang panalangin ng aming minamahal, at iginagalang na mala Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, dakilang Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito po yung simula ng iyong tapat na paglilingkod. Magpapatuloy po tayo hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. At talagang habang tayo dumadalo ng dumadalo, lalago ang ating pananampalataya. Yung ating mga dalangin naman abot na hanggang langit. Pag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon, gagalingan yung mga karamdaman, magkaroon kayo ng kapayapaan, at totoo po yung kapangyarihan ay sa inyo. Lahat ng bagay idaragdag pa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngunit ang bigyan nyo ng kahalagahan, yung kaligtasan ng inyong kaluluwa. Dahil malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, nag-aantay tayo at sama-sama doon sa langit, sa buhay na walang hanggan. Kaya ang gagawin natin, magpatotoo tayo, anyayahan natin ang ating mga unsaved loved ones, mga kaibigan, upang marami pa ang magmana ng buhay na walang hanggan. God bless you all. We love you in the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo dadako na sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Ngunit tayo dadako na po muna po sa ating Holy Supper. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Hallelujah. Amin na mahal, sinasabi natin muli, amin na mahal ang kahirapan at kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. Bago po natin isagawa, maminamahal ang ating pananalangin para sa ating mga pangailangan, maminamahal, tayo po muna ay magpartake ng ating Holy Supper. Hallelujah. Habang inaawit pong awitin ito, maminamahal, ihanda na po natin ating mga sarili, ang ating mga puso.
Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y magsisisi, mga minamahal. Yes, Lord. Gawin po nating panalangin, mga minamahal. Ang awiting ito. Search me, O God. Siyasatin mo po ako. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Alam mo, sila nagpapakumaba sa harapan. Bigyan mo po ang aming panalangin na pagsisisi sa iyo. Sa dakilang kapagan ng ating dakilang Diyos sa atin, tinuro ng ating minamahal, ginigalang mga pastor, minamahal, ginigalang stand pastor, na palagi po nating sasariwain ang dakilang kahirapan at sakripisyo at kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Upang hindi tayo mawawalay sa ating mahal hanggang sa kanyang pagbabalik. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, maminamahal. Masdan natin palagi, maminamahal, ang kamatayan ng ating mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. The author and finisher of our faith. Hindi tayo makarating sa ganitong kalalagay na pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon, kundi sa mga sakripisyong yan ng ating napakabait na mahal na Panginoong Isus. Sabi sa Isaiah 52:14-15, at gayon din po sa Isaiah 53:3 up to 7, mami naman, hindi na halos makikilala ang ating mahal na Panginoon sa grabing pagpapahirap ng mga tampalasan sa ating mahal na Panginoon. Na siya ang naging dahilan, mami naman, kung paano po tayo nahugasan ang ating mga kasalanan sa kanyang banal na dugo. Amin naman. He was despised, rejected of men, a man of sorrows. Dumating ang ating mahal na Panginoon sa mundong ito, hindi para magpakaligaya, amin naman, kundi para magdusa para sa atin. Surely, yet borne our griefs. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Hanggang ngayon, maminamahal,
Pag makikita natin ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang ipagmamalaki, ay ang mga tanda ng pako sa kanyang kamay at paa. Tanda ng sugat ng ating mahal na Panginoon sa kanyang tagiliran. Yan ang ipakikita ng ating mahal. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, maminamang. Hallelujah. Wala na po tayong masabi. Wala po tayong magagawa. We are nothing. Papunta na po sa impyerno at dagad-dagata ka po. Subalit, dakilang pag-ibig ng ating mahal. Kanyang sarili, mga minamahal, inalay doon sa krus ng Kalbaryo. Pambayaran ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Sino tayo, mga minamahal? We are nothing without our dearest Jesus. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Habang kami nawabuhay hanggang sa kabilang buhay, mananatili kami naglilingkod sa iyo. Tayo po'y manalangin ng pagsisisi, mga minamahal. Hallelujah. Dakila po naming Diyos na mapagdan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Isus sa pangunang panalangin. Maraming kagalang-galang Malapastor Evangelist Waldes Estrada Almeida. Nagturo sa amin, together with beloved Mama Dear Mahal na Panginoon, upang papaano maging matagumpay na mamuhay. Ayon sa iyong kalooban, mahal. Usama kami na sumpunga sa mga pagkakasala, pagkukulang na nalalayo sa iyo minsan, mahal na Panginoon. Nawawala ng pananampalataya. Patawarin mo po, lubos po kami nagsisisi, mahal. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. At tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Masunod po namin lahat mong kautos. Mapaluguran ka namin, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Upang kami po'y maging handa sa dakilang araw na pagbabalik. At magamit po rin po kami, mahal na Panginoon. Mapakinabangan mo po, mahal. Ang nalalabi pa naming buhay sa mundong ito, mahal na Panginoon. Para sa kaluwalhatian, malalang pangarap. Para sa kaligtasan pa ng aming mga mahal sa buhay. Kaligtasan pa ng mga tao na sa lusag ng kasalanan, mahal na Panginoon. Na siyang dahilan, bakit naroon ang aming minamahal kinigal magulang sa iyo. Halo na pinangawakan ng tawag mo, mahal na Panginoon. Sampo ng beloved children, mahal na Panginoon. Narito kami, mahal na Panginoon. Isinusuko naming lubos ang aming buhay sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo bautisa sa amin, mahal na Panginoon. Mag-isakda lang aming pananampalataya, O Diyos. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang ating mahal na minamahal. Hawakan po natin ang tinapay. Ito po ay nagsimbolong katawan ng ating mahal na Panginoon na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. At ang katas ng ubas naman ay nagsimbolong dugo ng ating napakabait na tagapagligtas na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Alang-alang sa ating kaligtasan, maminama. Ang sabi po sa Malakasulatan, for I have received of the Lord the which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Kinuha niya ang tinapay. And when he had given thanks, he brake it and said, take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin sabay-sabay. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Inumin po natin sabay-sabay. Katas ng ubas. Amen. Thank you so much, Lord Jesus. Salamat po, Lord. Sa iyong walang kapantay na pag-ibig sa amin. Thank you so much, Lord Jesus. Ang tinapay ng buhay, kanin mo maghibahagi. Ito
sana bagong iba. Yan ang katawang binayumay. Yan ang dugong iniis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama ng naman. Ito ang aking ipahaya na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay na ako'y kasama ng nawalan. Ito ang aking ipahaya na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay na ako'y kasama ng nawalan. Ito ang aking ipahaya na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay na ako'y kasama ng nawalan. Ito ang aking ipahaya na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Kapalan namin, Panginoon. Nakabuti mo sa amin, Hallelujah. Walang hanggang pasasalamat. Papabot mo namin sa iyo. Magkaisa po tayong dumalangin namin naman para sa ating mga prayer requests, anuman ating mga kahilingan sa ating dakilang Diyos na napakabuti at napakabait at handang tumugon sa lahat ng ating madalangin. Sa unang dalangin ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Narito kami malapay na sa lahat ng iyong mga anak na sa kalawang pangailangan ng bautisa sa amin, malapay noon. Hallelujah! Tugunin mo po sa malang kaparaan, unat higit sa lahat, malapay na aming pasasalamat. Lubos ang pasasalamat, dakilang pasasalamat, pinapapapon namin sa iyo. Nagkaloob nga ng totoong mga propeta, malapay noon. Amin mga kinigang, malapastor. Our beloved mga kapatid, beloved children, malapay noon. Binigay buong buo ang buhay upang ipangarap ang buong katotohanan, laki pa dakilang sakripisyo, malapay noon. Inilaan na ang buong buhay hanggang sa araw na yung pagbabalik. Malapay noon sa paglilingkod sa iyo at pagligtas pa ng maraming kaluluwa. Hallelujah! Patuloy na kalakasan, mahabang buhay. Amin na mga ginagawa, malapastor. Oh, the beloved children, malapay noon. Binubus mo ang lahat ng biyayang pinangako mo, malapay noon, upang patuloy na may papangaral sa buong mundo ang iyong nag-iisang ibanghilyo, ay lubos po namin pinasalamatan ng walang hanggang pasasalamat. Hallelujah! Thank you so much, Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah! 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 Hallelujah!
Minamahal, ilihas po natin ating masili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Isipin po natin nagagalang-galang ng mga pastor, if I just will destroy the bed na naglihas po sa atin, sa ating mga labuan, sa lahat ng kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo, minamahal, kung anumang uring karamdaman, problema, bisyo, mga kahinaan, hallelujah, i-cast out po natin ang masasamang espiritu na yan sa mga pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mortal problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, but big pride, lust, covetous, materialism, mga kahinaan, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, in Jesus, be healed, be healed, be healed. Problems are solved right now in Jesus. Sa pangalan, be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Purihin ka, malapay, at salamat po, malapay noon sa katugunan mo po sa lahat ng ayong mga dalangin. Dahil narito ang totoo, mga propeta ng panalangin nakaabot sa iyong banal na trono dyan sa kalangitan. Mga minamahal, banggitin po natin at sigaw po natin ng tao sa pusong pagpupuri. Pasalamat sa ating mahal. A million tayo sa pagpupuri sa ating malapay noon. Ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 3 beses, mga minamahal, sabay lukso, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Hallelujah. We love you so much, there is Jesus. Thank you so much, there is Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, may namahal. At tayo mapitadako sa ating mga announcements to our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, ordained preacher, Brother Raph. At mga manalo, sa ating pong pagpatuloy, tayo po muna ay dadako po sa ating pong pagkakaloob po, mga minamahal, ng ating pong special monthly offering. At nariyan po, nakahanda na po ating minamahal mga ushers, ating minamahal ushers, ang pong hawak-hawak na offering clothes. Yan yung po pwedeng ibibigay, drop nyo po ang nyo po ibibigay, mga minamahal. Ito po ang ating pagsagawa ng pagbibigay ng ating pong special monthly offering ay 1 beses lamang po. Mga ginigilo po yung mga inibigay ng mahal na kapatiran. Once a month lamang po tayo nagbibigay ng ating pong special monthly offering. At sa pamagitan po nito, lalo't higit sa lahat, ating po mapapalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo upang hindi lamang po tayo, bagkus mga bilyon-bilyon ng mga tao, wala pa pong Kristus, kalang mga puso, wala pa pong kaligtasan, ay mailapit po natin sa paanan, ating mapagpala nyo sa puno po, ating butihing, ating pinagpipit ang ginagalang mahal na evangelista po ating ginagalang mga pastor, the beloved family, mga minamahal. At nariyan po, nakahanda po ang ating mga maniwala mga ushers sa kanilang pong hawak na offering clothes. Yan yung po pwedeng i-drop, ang yung pong bibigyan na, yung po ang special mantra. In giving is receiving. Amen? Sa pagbibigay, doon po tayo tatanggap ng walang kasinsagan ang pag-aapala mula sa ating pong mahal po. Tayo na po'y manalangin at atin na po'y binibigay ang lahat ng panahon sa ating mahal na kapatid, beloved brother Dome Galan, my beloved co-preacher upang kanya pong basbasan ang ating pong pagbibigay. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon. Tayo po'y manalangin. Opo, mapagpala namin ang banal na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Amang Banal, ito'y sa pangunang dalangin ng amin minamahal at kagalang-galang na malapastor, beloved honorable evangelist, Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta. Malapay noon, narito po, malapay noon, hallelujah, sa pagbibigay patungkol, malapay noon sa special monthly offering, malapay noon sa lahat po na magkakaloob, malapay noon basbasan niyo po, at ibuhos mo malapay noon di masayod na pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan sa lahat na may kagalakan, nagkaloob. Ito ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Amen.
God bless you, beloved choir members. At mga nanal, bago ating pong closing prayer to our beloved brother Euphem, mga ampo, mga nanal, patuloy po ang banalagwayan ng Jesus Miracle Crusade para sa lahat-lahat ating po minamalang mga kapatiran. Higit sa lahat sa inyo po ay minamalang webcast viewers, mga newly converted brethren po namin, at sa ating po minamalang mga bisita, ang ating po banalagwayan, mga naman, Wednesdays, Fridays, and Sundays po, mga minamalang. This coming week po, mga minamalang, 1 p.m. up to 6 p.m. po tayo, mga minamalang. Yan po ay June 1 and June 3, mga minamahal, Wednesday and Friday respectively. Again, 1 p.m. to 6 p.m. po. And next Sunday po, maghapon po, ang ating pong banalagin mula po alas 10 ng umaga po ng linggo hanggang alas 4:30, alas 5 po ng hapon. Tayo po ay napapunod po through FB page, JMSAM, Central Live Stream, and also through our YouTube channel. Yan po ay JMSAM TV, mga manala. Kaya hindi po inyo pong patuloy na subaybayan ating pong Central Live Stream upang kayo po patuloy po na kahabagan natin mapagpala Diyos, makalapit po ng lubos-lubusan sa ating mapagpala Diyos, maghubog sa tunay na pananampalataya. At mga ang ating po TV program, we have our TV program. Ito po tuwing Sabado po sa gabi po yan sa PTV4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight. Ating po 1.5 hour TV Crusade po sa larangan ng telebisyon po. Yan po isa Channel 4 po at ang ating pong radio program, ang Jesus Miracle Hour. Yan po yung ating mapapakinggan gabi-gabi Lunes hanggang Sabado po yan sa DZME, sa Radyo 1, 1530, 1530 kHz AM band, mga minamahal, from 11 p.m. to 12 midnight. Ang ating po website, you can visit our website, www.jmcm.org, mga minamahal. Pwede po maaari po kayong tumawag sa mga nagnanais pong magpapanalangin po, humiling ng panalangin po, o pagpapayo po 372-9194, and another number which is available for 24 hours, 8-375-1148. Ating minamahal mga kapatiran po sa mga seafarers naglalakbay at sa mga nasa labas po na ating mahal na bansang Pilipinas po, i-add na lamang po yung area code na 02, the area code of Metro Manila po, 028-375-1148 sa mga nagnais po magpanalangin o magpapay. Ating pong JMCM account na mga minamahal. Ating pong bank account, yan po isa Banco de Oro po sa BDO, ito po isa Favor Branch, ito po isa pong Savings Account SA, and the name of our church bank account, ito pong yung Savings Account 9 ay ang buong pangalan ng ating pong banalagwan Jesus Miracle Crusade, International Ministry of Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCM or JMC, mga minamahal. At yan po, naka-flash po ang ating pong, naka-flash po mga minamahal, ang ating lahat ng mga ina-announce po natin dito for your vows, pledges, and tithes and offerings po, mga minamahal. The account number 000-390268 577, mga minamahal. Sa mga mayroon pong time para bumisita po sa bank, kung kayo po yung nice niyo po doon po magbibigay sa ating pong church account. At sa ating pong pagkatapos, mga minamahal, tayo pong lahat tayo tumayo. Pumalakpa tayo, mga minamahal. Tayo pong magpasalamat sa ating dakilang Diyos, sa dakilang revival. Sumatin po sa lahat ng ating pong banalagwain, buong Pilipinas, buong mundo, also through our live webcast. Atin na pong ipagkaloob ang lahat ng panahon sa ating minamahal na kapatid, beloved brother Euphem Mangampo. Siya po manguna sa ating pong panalangin. Purihin malapay noon. God bless po, beloved Holy Priest Brother Ray Calarcon. Tapos tayo po ay sama-sama na manalangin sa ating pagtatapos. Dakila mapagpalang amang banal na magkapangsiyas tumalapay noon. Sa unang panalangin namin kagalang-galang na beloved Pastor Almeida and time prophet labing gahad malapay noon. Sa iyong matamis na pangalan malapay kami nagkakaya sa nagpupulit na papasalamat sa malapay noon. Sa tagumpay ng imo banal gawain sa araw sa malapay noon. Hallelujah. Maraming salamat din sa malapay sa paglangis mo sa bawat sugton balagawain malapay noon. Higit sa lahat sa iyong balasalita din mangaral malapay noon. Matamis mo bala presensya naming nadama. Malapay noon sa aming paghiwalay sa hapong ito malapay noon. Kami gabayan mo at pag-ingatan, malapay noon bawat kapatiran, malapay noon makarating na malhati sa kanyang tahanan, malapay noon. Maging sa mga sakyan, malapay noon. Sila pag-ingatan mo rin, malapay noon, sa mga disgrasya, kapamakan, malapay noon. Pagpalain mo kaming lahat, maging sa mga webcast viewer, malapay noon. Ibuhos mo sa amin na masaganang biyaya, malapay noon sa lahat ng mga kapatiran, malapay noon. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, malapay noon. Higit sa lahat, malapay noon. Pangawakan mang bawat sa amin, hanggang sa iyong pagbabalik. Sa matamis at pangalan ni Jesus. Amen. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the
God bless you all, our beloved brethren. Ingat po sa pag-uwi. God bless you all, our beloved webcast viewers. We love you all in the Lord.